Ang kwento ay magsisimula sa isang nonchalant na binatang si Tani. Siya ay hindi pa nagkakajowa tulad mo, dahil hindi siya pinalad na magkalakas ng loob na manligaw. Kaya, nakontento na lamang siyang maglaway sa love life ng iba. Ngunit, biglang nagbago ang kanyang buhay nang ma-inlove sa kanya ang napakagandang babaeng, pinapangarap ng lahat. Ang matinding obsesyon ng babaeng ito na mahimas ng binata, ang nagdulot upang sa wakas ay magkaroon na ito ng jowa. Nagsimula ang lahat habang abalang-abala si Mio sa pag-aayos at paglalagay ng makapal na makeup sa kanyang mukha, bilang paghahanda sa pagpasok sa paaralan. Baliwala sa kanya kung mahuli man siya sa klase, dahil ang mas mahalaga ay ang kanyang makeup, para hindi siya magmukhang kalaban. Matapos magayos, masaya siyang naglakad patungong paaralan at binati ang bawat taong makasalubong niya, na para bang bulok na politikong tumatakbo sa nalalapit na eleksyon. Sa pagpasok niya sa silid-aralan, agad na napunta ang kanyang atensyon sa tahimik na lalaking si Tani na nakaupo sa tabi niya. Kumpara sa iba na mabilis niyang binati, natagalan siya bago nagawang batiin si Tani. Nang sumagot ito, nakahinga siya ng maluwag bago umupo. Maya-maya lang, dumating ang dalawa niyang kaibigan at pinuna ang makapal niyang makeup, ngunit hindi niya ito pinansin at nagdahilan na lang kung bakit ganoon ang estilo ng kanyang pag-aayos. Hindi nag-aksaya ng panahon si Mio at muling itinoon ang pansin kay Tani, hanggang sa mapansin muli siya ng kanyang mga kaibigan at pinagsabihan siya sa palagiang pag-istorbo sa lalaki. Hindi alam ng kanyang mga kaibigan na lihim na umiibig si Mio kay Tani, kaya naman palagi siyang nakabuntot dito. Nahulog ang loob ni Mio kay Tani dahil kahit tahimik ito, sinasabi nito ang totoong nasa isip niya kapag kinakailangan. Naalala ni Mio ang araw na nagpalit sila ng upuan at napalapit siya kay Tani. Ito na marahil ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ito ng direkta. Nalulunod si Mio sa kanyang imahinasyon nang bigla siyang gisingin ng kanyang mga kaibigan pabalik sa realidad. Nagtanong ang mga ito sa kanya, at sa huli ay naisama pa niya ang pangalan ni Tani sa kanyang sagot. Sinabihan naman ng kanyang mga kaibigan si Tani na magsumbong kung kinukulit man ito ni Mio, ngunit laking gulat ng lahat nang sabihin ni Tani na okay lang at hindi naman siya nadidisturbo. Sa sandaling binigkas ni Tani ang mga salitang iyon, pakiramdam ni Mio ay sesabog ang kanyang ulo na parang lobo. Nangangatog ang buong katawan niya sa labis na kilig, habang hinahangad na sana ay magkaroon pa siya ng pagkakataon na makausap si Tani ayon sa gusto niya. Habang nag-iisip si Mio, biglang nag-aya ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa paborito nilang bilihan ng burger. Balak sana niyang tumanggi dahil may gagawin pa siyang takdang aralin, at medyo kinakabahan din siya, ngunit nang makita ang pananabik sa mukha ng mga kaibigan, wala siyang nagawa kundi pumayag. Nang maglaon, lumapit ang isa sa mga walang pag-asang lalaki sa klase na si Marimo, at nakiusap kay Mio kung pwedeng kopyahin ang kanyang takdang aralin. Dahil mabait naman siya, ipinahiram niya ito. Sa oras ng tanghalian, casual na pinag-uusapan ng mga kaibigan niya si Tani, ngunit bawat banggit sa pangalan nito ay nagpapanik kay Mio. Dumating pa sa punto na muntik na siyang mabulunan sa kanyang inumin, at nang tanungin siya kung anong problema, idinaan na lang niya ito sa pagsisinungaling. Paglipas ng araw, napansin ni Mio na halos lahat ng estudyante ay nakauwi na dahil sa tagal niya sa banyo. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na umuwi, ngunit nagbago ang lahat nang makarating siya sa locker room at makita roon si Tani. Muntik nang mahimatay si Mio sa gulat, ngunit nag-ipon siya ng lakas ng loob para kausapin si Tani at tinanong kung bakit ganoon na siya kagabi sa paaralan. Sumagot si Tani na may inas-ikaso lang siya sa komite. Tinanong naman ni Mio kung saan ito madalas dumadaan pauwi, at nang sabihin ni Tani ang kanyang ruta, laking gulat ni Mio nang mapagtantong pareho pala sila ng daan. Naglakas loob siyang magtanong kung pwedeng sabay na silang maglakad kahit sa bahagi lang ng kanilang ruta. Maya-maya pa ay magkasabay na silang naglalakad pauwi. Nanatiling tahimik si Tani bilang isang seryosong lalaki, habang si Mio naman ay walang tigil sa pagtatanong para lang maging buhay ang kanilang usapan. Tumatalon ang mga paksa niya mula sa kung ano-ano hanggang sa may kwento niya ang pagpunta niya sa bilihan ng burger. Ikinwento ni Mio kung gaano kalaki ang burger, ngunit bigla niyang napagtanto na baka masyado na siyang madaldal at baka nababato na si Tani sa pakikinig. Sa gitna ng pag-aalala kung ano ang sasabihin, bigla na lang niyang tinanong si Tani kung gusto nitong sumama sa kanyang kumain ng burger sa susunod.
Agad na nablangko ang utak ni Mio nang oo si Tani. Hindi maproseso ng kanyang isip ang narinig, at pilit niya itong iniisip kung nakikisakay lang ba si Tani sa mood. Subalit alam niyang hindi ganoong uri ng tao si Tani. Nagpanik si Mio sa paghahanap ng isasagot para hindi masira ang magandang momentum. Sa kalituhan, aksidenteng sumayad ang kamay niya sa kamay ni Tani, at namula ang kanyang mukha na parang kamatis. Natigilan siya sa takot habang nakatitig lang sa kanya si Tani nang walang kibo. Sa isang biglaang pangyayari, hinawakan at hinailan ni Tani ang kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Mio sa nangyayari at inakalang nananaginip lang siya. Kasabay nito, naramdaman niyang basang-basa na ng pawis ang kanyang palad at sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso ay tila naririnig na ito sa labas. Nawalan siya ng malay sa oras hanggang sa makarating sila sa kanto kung saan magkaiba na ang kanilang direksyon. Binitiwan ni Tani ang kanyang kamay, at doon lang siya tuluyang natauhan. Mula noon, hindi na nakagalaw si Mio. Nawala ang kanyang memorya at wala na siyang ideya kung ano ang mga sinabi niya kay Tani o kung ano ang isinagot nito sa kanya. Pagkauwi sa bahay, hindi man lang niya nagawang makarating sa kanyang kwarto, kaya naman sa sala na siya nakatulog hanggang sa gisingin at guluhin siya ng kanyang mapang-asar na kapatid. Sa buong magdamag, nanatiling tulala si Mio at hindi may proseso ng kanyang utak ang mga nangyari sa araw na iyon. Inaatake siya ng labis na kaba bawat minuto bago siya tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, nagising siya nang mahulog siya sa kama. Casual niyang tiningnan ang kanyang telepono para tingnan ang oras, at doon niya nakitang huli na siya sa klase. Patakbo siyang lumabas ng kwarto habang sumisigaw dahil kilala naman siya bilang isang taong laging maaga pumasok. Ang mas malala pa, napagtanto niyang mag-isa na lang siya sa bahay at nag-iwan ng sulat ang kanyang ina na nagsasabing ayos lang ang mahuli paminsan-minsan. Dahil huli na rin naman, nagpa siya si Mio na dahan-dahanin na lang ang kanyang mga kilos. Hapon na nang makarating siya sa paaralan, at sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na sana ay hindi na lang muna siya pumasok sa araw na iyon. Habang nag-aayos siya ng gamit, biglang lumapit si Marimo at nagbato ng isang mabigat na tanong. Tinanong niya si Mio kung magkarelasyon ba sila ni Tani dahil may isang random na estudyante raw na nakakita sa kanila na magkasabay na naglalakad pa uwi kagabi. Sinalo ni Mio ang tanong na iyon nang may matinding gulat at kaba. Hindi siya makapaniwala na ang kanilang hindi pa malinaw na relasyon ay pinag-uusapan na agad ng iba. Sa subok na itama ang sitwasyon at pigilan ang tsismis, sumigaw siya kay Marimo at sinabing, hindi ganyan ang iniisip ninyo. Gayunpaman, nabitawan niya ang mga salitang iyon eksakto sa pagpasok ni Tani sa silid-aralan. Natigilan si Mio nang makitang kinuha lang ni Tani ang libro nito at muling lumabas ng silid. Walang duda, naramdaman ni Mio na baka tuluyan na niyang winasak ang relasyon na sinusubukan pa lamang niyang simulan. Nanatiling hindi mapalagay si Mio dahil narinig siya ni Tani na ipinagkakaila ang kanilang relasyon. Sa kanyang desperasyon, naisipan niyang humingi ng paumanhin kay Tani sa harap ng lahat, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin ito. Habang lumilipas ang araw, nanatiling miserable si Mio at tulala sa sarili. Sa laro ng badminton, wala siyang ibang maiisip kundi si Tani at ang posibilidad na masama ang pakiramdam nito dahil sa kanyang ginawa. Pagbalik nila sa silid-aralan, ipinagpatuloy lang ni Tani ang kanyang ginagawa, habang si Mio naman ay nanginginig sa kanyang upuan, naghahanap ng paraan para makausap si Tani. Gayunpaman, hindi niya maayos ang hindi pagkakaunawaan habang naroon ang lahat, na lalo lamang nagpapabigat sa kanyang siphayo. Bago tuluyang umuwi si Tani sa araw na iyon, lumapit siya kay Mio at sinabihan itong kalimutan na ang mga nangyari kahapon, habang humihingi rin ng paumanhin sa kanya. Pagkasabi nito ay naglakad na siya paitaas, ngunit hindi niya namamalayan na winasak lang niya ang anumang pag-asa na natitira kay Mio. Nanatiling tahimik si Mio habang nagkakatuwaan ang buong klase. Lumapit sa kanya ang kanyang mga kaibigan, at dito na sa wakas nagtapat si Mio na mahal niya si Tani. Nagulat ang kanyang mga kaibigan nang marinig ito, at ipinagpatuloy ni Mio ang pag-amin na siya ang nag-imbita kay Tani na maglakad pauwi magkasama noong nakaraang araw. May luha sa kanyang mga mata nang tanungin niya ang kanyang kaibigan kung may nagawa ba siyang mali. Nabahala naman si Marimo nang mapagtanto na seryoso pala ang buong sitwasyon sa pagitan ni Mio at Tani. Bilang mga tunay na kaibigan, sinabihan ng tatlo si Mio na habulin si Tani dahil pauwi na ito.
Binigyan nila siya ng lakas ng loob at sinabing maaabutan niya ito kung tatakbo siya ng mabilis. Agad na sinunod ni Mio ang kanilang payo at tumakbo siya habang tinataluntan ang daan na tinitirhan ni Tani. Sa parehong pagkakataon, iniisip din ni Tani si Mio, at naniniwala siya na siya ang nagkamali sa pag-intindi sa buong sitwasyon dahil palaging mabait sa kanya si Mio. Pagkalipas ng ilang sandali, naabutan siya ni Mio at sumigaw ito ng napakalakas upang sabihin kay Tani na mahal niya ito. Sa wakas ay nagagawa na ring ilabas ni Mio ang lahat, at ipinaalam niya kay Tani na nais niyang magsama na sila habang buhay. Isang malaking gulat para kay Tani ang pagtatapat na iyon. Ngunit kasabay nito, nagpakalalaki siya at ipinaalam kay Mio na napakapayapa ng kanyang pakiramdam kapag kasama ito at nais niyang magpatuloy ang ganoong sitwasyon. Dahil nagtapat ang dalawa sa isa't isa, naging maayos na ang lahat para sa kanilang dalawa, kaya naman nawala ang mabigat na enerhiya na naging pader sa pagitan nila. Kinaumagahan, pumasok si Tani sa paaralan na parang walang nangyari. Ngunit, bigla niyang nakasalubong si Marimo na bumati sa kanya na may enerhiya na parang katatapos lang manalo sa lottery. Nabigla si Tani sa biglaang sigla nito, at agad siya nagtaka kung may naisip o nasabi ba si Mio tungkol sa kanila. Bago pa man masyadong mag-isip si Tani, casual na ipinaalam ni Marimo na alam na niya ang buong katotohanan. Ipinaliwanag ni Tani na wala siyang intensyon na sabihin ito kahit kanino dahil nais niyang protektahan ang reputasyon ni Mio at iwasan ang walang kwentang tsismis. Binaliwala ito ni Marimo at sinabihan siyang huwag mag-alala, habang ibinubunyag na si Mio mismo ang naghayag ng kanyang pagmamahal kay Tani sa harap ng publiko noong nakaraang araw. Ipinaliwanag niya na hindi kailanman nanganib ang reputasyon ni Mio, sa katunayan, ang halaga ni Tani ang biglang tumaas salamat sa matapang na pagtatapat na iyon. Ang pagkarinig nito ay nagpadama kay Tani ng kaunting hiya, at pinuri na lamang niya si Marimo sa pagiging palakaibigan at may tiwala sa sarili. Masayang tinanggap ni Marimo ang papuri at binigyan si Tani ng candy bilang gantimpala. Samantala, bumalik sa silid-aralan si Mio na masayang-masaya habang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan tungkol sa isang teleserye. Habang abalang-abala siya sa madamdaming kwento ng pag-ibig, mas interesado sina Sato at Watanabe na makakuha ng balita tungkol sa kanila ni Tani. Nagsimulang magkomento ang dalawa kung paano madalas solohin ni Mio ang buong usapan tuwing kasama niya si Tani. Nag-alok pa si Watanabe ng isang artikulo na naglalayong tulungan siyang magkaroon ng mas maayos na pakikipag-usap. Habang binabasa ito ni Mio, tinamaan siya ng katotohanan at napagtanto niyang para lang siyang siranggang sa buong panahon na nakikipag-usap siya kay Tani. Napagtanto rin niya na ang kanilang relasyon ay maaaring lumalim pa sa isang bagay na mas seryoso. Ang pag-iisip pa lamang tungkol dito ay nagbibigay sa kanya ng nakakalitong halo ng pananabik at takot. Matapos mag-isip ng malalim, biglang nagpa siya si Mio at nangakong magiging pinakamahusay na kasintahan. Nang tanungin ni Sato kung paano niya planong gawin iyon, natigilan si Mio nang mapagtantong wala pala siyang plano. Sa huli, nagpasya siya na ang pinakaligtas na hakbang ay ang alukan muli si Tani na maglakad pauwi kasama niya. Nang dumating si Tani sa klase, tinanong siya ni Sato kung ayos lang ba sa kanya na nakapaligid sila sa kanya, at ipinaalam ni Tani na wala siyang problema rito. Ipinahayag ni Mio ang kanyang hindi kasiyahan sa sagot nito, ngunit sa sandaling lumapit si Tani at nagtanong kung ano ang dapat niyang isagot, nagpanik siya. Nakita ito ni Sato at siniko siya para gawin ang pinag-usapan nila kanina. Noong una ay nag-atubili si Mio, ngunit matapos ang kaunting pagpilit, tinanong din niya sa wakas si Tani kung maaari silang maglakad pauwi ng magkasama. Pagkatapos ng klase, lumabas silang dalawa sa silid-aralan. Naglalakad si Mio sa unahan na parang isang sirang robot. Binabati niya ang lahat ng kanyang nadadaanan, na nagdulot sa mga tao na magtaka kung bakit ganoon siya maglakad. Mula sa likuran, nanunood si Marimo at ang iba pa, habang nagkokomento si Marimo kung paano nagagawang maging invisible ni Tani sa sitwasyon. Nang makalabas ng paaralan, isang nakakailang na katahimikan ang namayani sa pagitan nila, at nag-alala si Mio kung ano ang kanyang sasabihin. Napansin niyang sinusubukan ni Tani na gumawa ng unang hakbang, kaya nagpasya siyang samantalahin ito, ngunit biglang umatras si Tani, na nag-iwan sa kanya sa kawalan. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating sila sa isang intersection at nagpaalam si Mio kay Tani,
ngunit biglang hinawakan ni Tani ang kanyang kamay at nagtanong kung maaari ba siyang humingi ng ilan pang minuto. Naupo sila sa isang malapit na parke, kung saan ipinaliwanag ni Tani kung paano lumapit sa kanya si Marimo kaninang umaga. Inamin ni Tani na nag-aalinlangan siya tungkol sa pagtatago ng kanilang relasyon sa iba, na nag-udyok kay Mio na mabilis na humingi ng paumanhin sa paggawa nitong pampubliko nang wala ang kanyang pahintulot. Sa kanyang ikinasorpresa, ipinagtapat ni Tani na hindi niya ito minamasama kahit kailan. Doon napagtanto ni Mio na maaaring naging masyado siyang nakatuon sa sarili nang hindi binibigyang pansin ang nararamdaman nito. Sa biglaang pagpapasya, matapang niyang inihayag kung gaano niya kagustang ipamalita sa buong mundo ang tungkol sa kanilang dalawa. Nabigla si Tani sa biglaang pagsabog ng emosyon ni Mio, at casual na lang itong nag-aya na makipag-date sa kanya. Sabay silang nagtawanan ng magkapareho ang binanggit nilang bilihan ng hamburger sa eksaktong magkasabay na oras. Sinubukan ni Tani na maghanap ng iba pang ideya kung saan pwedeng mamasyal ngunit natigilan siya sa hiya dahil sa kanyang browser history. Napatulala siya sa sobrang hiya nang nalaman, na hindi niya pa pala nadidelete sa search bar ang pangalan ni Johnny Sins, tulad mo. Sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit naabutan siya ni Mio at tinawag siyang napakakyot. Habang ine-enjoy ni Mio ang sandali, ninais naman ni Tani na lumunin na lang siya ng lupa. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit si Tani at ibinulong kung gaano niya kinalulugdan si Mio, na muntik nang ikawala sa sarili ng babae. Nang maglaon, habang naglalakad sila pauwi, nagreklamo si Mio na masakit ang kanyang lalamunan habang lumulutang pa rin sa labis na kaligayahan, at binigyan siya ni Tani ng candy na may lasang mint. Kinaumagahan, labis pa rin ang saya ni Mio habang masayang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa darating na date nila ni Tani. Iminungkahi ni Sata na dapat siyang kumuha ng maraming larawan habang nagde-date sila. Ngunit tumanggi si Mio dahil madalas siyang magmukhang pangit na manok sa mga larawan. Pagkatapos ng klase, hinarap niya ang isa pang problema habang nakatitig sa kanyang aparador, dahil hindi niya mapagpasyahan kung ano ang isusuot. Kinabukasan, sa sobrang kaba niya ay dumating siya sa tagpuan ng mas maaga ng 30 minuto. Habang naghihintay, pinagpawisan siya ng malaki at naisip ang maghintay muna sa loob ng isang restaurant, ngunit nagpanik siya sa pag-aakalang baka malampasan siya ni Tani kung dadaan ito. Sakto namang dumating si Tani na suot ang kanyang karaniwang simpleng damit. Ngunit para kay Mio, mas gwapo pa ito tingnan kaysa sa isang K-pop idol. Dumating si Tani ng mas maaga ng 20 minuto para hindi na maghintay si Mio, ngunit nalaman niyang naunahan pa pala siya nito. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating sila sa bilihan ng burger, at sabik na kinuha ni Mio ang kanyang burger, ngunit biglang natigilan matapos maalala kung gaano siya kapangit tingnan kapag kumakain. Ang makitang natural lang kumain si Tani ay nagdulot sa kanya ng labis na pag-iisip, kaya naman unti-unti at pilit ang naging pagkagat niya sa pagkain. Nang maramdaman ni Tani ang kanyang kawalan ng komportable, pinakalma niya ito, at agad na bumalik si Mio sa paglamon ng burger na parang isang gutom na oso. Matapos kumain, hinalit ni Mio si Tani sa loob ng mall para mag-ikot bago magsimula ang kanilang pelikula. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok na sila sa sinehan at napansin ni Tani na palihim na tumitingin sa kanya si Mio. Labis na namula sa hiya ang babae nang tanungin siya ng lalaki tungkol dito. Sa gitna ng pelikula, umiiyak si Mio sa halos buong istorya, habang nakatitig lang sa kanya si Tani, na walang anumang emosyong ipinapakita sa mga madamdaming eksena. Nang matapos ang pelikula, agad na tumakbo si Mio sa banyo para ayusin ang kanyang makeup. Pagkalabas niya, nakita niya si Tani na nakatayo malapit sa isang photo booth. Nag-isip siya kung ito na ba ang pagkakataon na kumuha ng mga larawan tulad ng iminungkahi ni Sata, ngunit dinaig siya ng kanyang kaba. Sinira naman ni Tani ang kanyang pag-aalangan sa pamamagitan ng pagmumungkahi na tingnan muna nila ang isang tindahan ng mga souvenir. Ipinaliwanag niya na dapat silang pumili ng magkaparehong gamit para maalala ang kanilang unang date, at agad nitong pinasaya ng lubos si Mio. Pagkatapos, naupo sila para magpahinga, at nagsimulang magsalita ng walang tigil si Mio tungkol sa pelikula, ngunit hindi niya maalala ang pangalan ng kahit sinong karakter. Habang nagpapatuloy siya sa pagsasalita, kalmadong idinaragdag ni Tani ang mga nakalimutang pangalan, kaya naman humanga si Mio sa galing ng memorya nito. Gayunpaman,
Napagtanto niya na hindi talaga naintindihan ng lalaki ang pelikula at biniro niya ito tungkol doon. Agad na humingi ng paumanhin si Tani, at biglang nakaramdam ng lungkot si Mio, habang nag-iisip kung nag-enjoy ba talaga ito sa pelikula sa simula pa lang. Sa kanilang pag-uwi, nakaramdam ng kasiyahan si Mio dahil talagang nag-enjoy siya sa date, ngunit dahan-dahan niyang napagtanto na ang lahat ng ginawa nila ay halos ang mga gusto niya lamang. Pagkababa ng tren, naglakad silang dalawa sa gitna ng katahimikan, at hindi mapigilan ni Mio na maghangad na sana ay humaba pa ang daan pauwi ng walang katapusan. Dahil sa biglaang udyok ng damdamin, bigla niya nang hinawakan ang kamay ni Tani ngunit binitiwan din agad, subalit bago pa man niya mailayo ang kanyang kamay, mahigpit na itong hinawakan ni Tani. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad habang may nakakailang na tensyon sa pagitan nila. Nagsimulang ay ugoy ni Mio ang kanyang kamay, at para basagin ang katahimikan, sinabi niya na talagang nag-enjoy siya sa kanilang date. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya naisip kung ano ang mga bagay na gusto nito. Kalmadong sinabi sa kanya ni Tani na kahit ginawa nila ang lahat ng bagay na kinatutuwaan niya, nag-enjoy pa rin siya dahil lang kasama niya si Mio. Ipinaliwanag niya na ang mga ganoong aktibidad ay hindi niya karaniwang ginagawa, ngunit wala siyang pakialam na gumawa ng mga hindi pamilyar na bagay basta't kasama siya. Ang pagkarinig sa pag-amin na ito ay nagdulot ng matinding kilig kay Mio, at nang hindi nag-iisip, bigla niyang nasabi na gusto niyang kumuha ng larawan kasama si Tani. Agad na sumang-ayon si Tani, at mabilis siyang inayusan ni Mio at sinabihan kung ano ang gagawin. Matapos kumuha ng larawan, nagpaalam na siya, ngunit natigilan ng mapansin na nakatitig ito sa kanya. Sa kanyang gulat, biglang nagkomento si Tani na gusto niya ang mga panda habang nakatitig sa damit ni Mio, na naging dahilan upang tumakbo palayo ang babae sa sobrang hiyang nararamdaman. Nakarating siya sa bahay na lumulutang pa rin sa kaligayahan, patakbong pumunta sa kanyang kwarto para tingnan ang larawan, at agad na nanghina ng mapagtantong nagmukha siyang nakangiting giraffe. Kinaumagahan, tinanong ng kaibigan ni Mio na si Azuma ang tungkol sa dalang plushie at nagulat nang malaman na galing ito kay Tani. Mas lalo siyang nagulat nang malaman na magkarelasyon na ang dalawa. Medyo nainggit si Azuma dahil palagi siyang walang swerte sa mga kasintahan. Sakto namang pumasok ang iba pa nilang kaklase at sumali sa pag-uusap tungkol sa mga ideal type. Masayang ipinaliwanag ni Mio na gusto niya ang isang lalaki na may aura ng isang bad boy. Si Tyra, isang malungkot at taunang lalaki na nakakaranas ng krisis sa pagkakakilanlan, ay nag-isip ng malalim tungkol sa mga tipo ng lalaki, at naghinuhan na ang mga babae ay gusto lamang makipag-date sa mga sikat na lalaki. Patakbong lumapit si Mio para batiin si Tani nang paalalahanan siya ni Marimo na may kasintahan na siya. Si Tyra ang pinakahuli sa kanilang grupo ng magkakaibigan na nakalam ng mainit na balita, ngunit hindi niya makuha sa kanyang isip ang kakaibang pagtatambal na ito. Sa madaling salita, nararamdaman niya na si Tani ay isang talunan at masyadong malayo sa ideal type ni Mio. Mas nagtaka pa siya nang makitang comfortable na ngayon ang lahat ng kaibigan ni Mio kay Tani. Nang maglaon, palihim niyang tinanong si Mio kung bakit niya pinili si Tani, at simple lang ang naging sagot ng babae na astig si Tani. Dahil hindi sapat ang talino ni Tyra para maunawaan ang kanyang dahilan, hinayaan na lang nila ang usapan sa ganoong punto. Matapos ang usapan nila ni Tyra, pabirong tinukso ni Mio si Tani gamit ang mga delat ang inumin, habang nanunood si Tyra na puno ng gulat at pagkasuklam. Paglipas ng oras, habang nag-uusap sina Mio at Watanabe, biglang pumasok si Marimo para makiusap na kopyahin ang takdang aralin ni Mio. Mabilis siya bumaling kay Tani para humingi rin dito, at bago pa man siya mapigilan ni Mio, inilabas na agad ni Tani ang kanyang takdang aralin. Nandidiri si Tyra dahil sinasamantala na ng mga kaibigan ni Mio ang kasintahan nito. Siya na lang yata ang tanging tao sa grupo na nahihirapang tanggapin ang bagong takbo ng kanilang samahan. Pagkatapos ng klase, patuloy na nakikipagbuno si Tyra sa kanyang krisis sa pagkakakilanlan hanggang sa lapitan siya ni Azuma. Hindi niya ito pinansin at abala pa rin sa labis na pag-iisip ng dumaan sina Mio at Tani habang naglalakad pa uwi. Naguluhan si Tyra sa nakitang kawalan ng pakialam ng dalawa sa mundong nakapaligid sa kanila. Samantala, nagpasya si Tani na kausapin si Mio kung tungkol sa ideal type nito, at napagtanto ng babae na nakikinig pala ang lalaki sa usapan nila kanina. Gusto niya malaman kung nagiging abala ba ito sa kanya,
ngunit itinanggi ito ni Tani, na naging dahilan upang biglang mapatawan ng husto si Mio. Ipinaliwanag niya na marami siyang iba't ibang nararamdaman para sa iba't ibang uri ng lalaki, at nagkataon lang nakasama si Tani sa isa sa mga iyon. Kahit hindi niya ito lubos na nauunawaan, tinanggap ni Tani ang paliwanag ng kasintahan, lalo na't naalala niyang madalas siya nitong tawaging adorable o kaibig-ibig. Naranasan ni Tani ang labis na pag-aalala dahil sa paliwanag ni Mio hanggang sa punto na nagkaroon pa siya ng mga bangungot. Ang mas malala pa, tinawag ng kanyang lola ang kanilang pusa na adorable, na nagpabago sa kanyang isip. Nagtaka si Tani kung ganoon din ba ang tingin sa kanya ni Mio. Napaisip siya na kung ang kahulugan ng isang astig na lalaki para sa mga babae ay pagiging malakas, ay sa tingin niya ay malayong malayo siya roon, dahil ang kanyang mga buto ay parang bulok lang na materyales na ginagamit ng DPWH. Sa ibang dako, nag-away si Mio at ang kanyang kapatid dahil sa espasyo, at pagkatapos ay inihatid siya nito malapit sa paaralan gamit ang bisikleta nito. Nagsunod ng selos si Tani nang makita sila, at biglang sumulpot si Azuma sa tabi niya. Napansin nito ang ekspresyon sa kanyang mukha at tinawag si Mio para tulungan siyang maalis sa ganoong kalagayan. Mabilis na inayos ni Mio ang kanyang magulong buhok, at mula sa kanilang usapan, nakahinga ng maluwag si Tani nang malaman na kapatid lang pala ni Mio ang lalaking nakabisikleta. Habang naglalakad patungo sa paaralan, nalaman ni Azuma at Mio na nag-iisang anak pala si Tani, na sa wakas ay nagbigay ng linaw sa kanila. Sakto namang nagulat si Tyra nang makitang naiipit si Tani sa pagitan ng dalawang babae, na naging dahilan muli ng kanyang karaniwang krisis sa pagkakakilanlan. Pagkatapos ng klase, nalungkot si Mio nang malaman na kailangang magstay ni Tani para sa tungkulin sa silid-aklatan. Matapos sabihin kay Tani na mauuna na siyang umuwi mag-isa, palihim na pumasok si Mio sa silid-aklatan na parang isang walang isip na ostrich. Nahuli siya ni Tani, at awkward niyang ipinaliwanag na gusto lang niyang makita kung ano ang hitsura ng silid-aklatan. Sa katunayan, hindi pa siya kailanman nakatapak sa loob ng isang silid-aklatan. Nag-alala siya na baka tawagin siyang stalker, ngunit tiniyak sa kanya ni Tani na ayos lang iyon. Masaya si Tani na makita siya, ngunit ayaw niya itong paghintayin ng matagal, kaya sinabihan niya ito na umalis na lang kung nababagot na. Nagkamali ng intindi si Mio at inakalang gusto na siyang paalisan nito, kaya binigyan niya ito ng espasyo. Naramdaman niyang masama ang maging masyadong makulit, at napansin ni Tani na baka nagkamali ito ng pagkakaintindi, kaya sinabihan niya itong maghintay sa kanya hanggang sa magsara ang silid-aklatan sa gabi. Laking tuwa ni Mio at nagpatuloy sa pagbabasa ng libro habang naghihintay. Samantala, nakita ni Tani ang isa pang introvert na nagbabasa ng ilang libro kung paano makipag-usap sa mga tao. Nagtagpo ang kanilang mga mata at agad na bumalik ang dalawa sa kanilang sariling mundo. Nagsimulang isipin ni Tani si Mio at kung gaano siya kaina sa pagpapahayag ng kanyang mga nararamdaman ng maayos. Nang maglaon, habang naghihintay sa labas para matapos si Tani, nakita ni Mio ang kanilang guro na sumasakay sa isang napakaliit na bisikleta at biniro niya ito tungkol doon. Pagdating ni Tani, ikinwento niya ito at tumawa ng walang humpay sa pag-iisip na ang isang malaking lalaki ay sumasakay sa maliit na bisikleta na ang mga gulong ay kasing laki lang ng pancake. Sinabi niya kay Tani na nakikita niyang kaibig-ibig ang guro, ngunit hindi makakonekta ang lalaki sa kanyang biro. Tinanong ni Tani si Mio kung ano ang ibig niyang sabihin sa palagiang pagtawag sa kanya at sa iba pa bilang adorable. Nauunawaan niya na ang mga pusa ay kaibig-ibig, ngunit hindi niya makita kung paano maituturing na kaibig-ibig ang isang matabang guro. Matapos mag-isip, ipinaliwanag ni Mio na ginagamit niya ito bilang isang tawag ng paglalamang. Nang maglaon, huminto sila sa kanilang karaniwang intersection, at ipinagmalaki ni Mio ang librong nakuha niya mula sa silid-aklatan. Sinabi niya kay Tani na mas madalas na siyang bibisita sa silid-aklatan, at sinabi naman ni Tani na nabasa na niya ang librong iyon. Masaya si Mio dahil maaari silang magkaroon ng mga magkakatulad na bagay na pag-uusapan. Sinabihan niya ito na magrekomenda pa ng mga libro para basahin niya, kahit na magkaiba ang kanilang panlasa sa mga babasahin. Ipinaliwanag ni Mio na gusto niyang magkaroon sila ng kaunting pagkakatulad at malaman din ang mga kagustuhan ng isa't isa. Matapos niyang magpaliwanag, naantig si Tani, at biglang naging seryoso ang mood sa pagitan nila. Mabilis na tumibok ang puso ni Mio nang biglang tahimik na hinaplos ni Tani ang kanyang ulo.
Kahit hindi siya kailanman magiging ideal type nito, gusto pa rin niyang pampakiligin ang puso nito sa panapanahon. Namula ng husto si Mio nang hawakan ni Tani ang kanyang mukha gamit ang mga kamay nito, habang sinasabi sa kanya na napakakaibig-ibig niya. Doon at sa sandaling iyon, nakalimutan niya kung paano huminga, at nagagawang sumagot lamang ng isang salita tuwing kakausapin siya nito. Pagkauwi sa bahay, hinaplos ni Tani ang mukha ng kanyang pusa tulad ng ginawa niya kay Mio, habang si Mio naman ay lumulutang pa rin sa ulap dahil sa kanya. Kinaumagahan, binati ni Marimo si Tani gamit ang karaniwang maingay na tapik, at sumulpat naman si Tyra na parang isang multo. Ikinwento niya kay Tani ang usapan nila ni Mio at kung paano nito tinawag si Tani bilang isang astig na lalaki. Ang simpleng reaksyon ni Tani ay nagdulot ng gulat kay Tyra dahil inaasahan niyang magpapakita ito ng pagiging astig. Naranasan muli ni Tyra ang isa pang krisis nang bigla siyang tawagin ni Tani na mabuting tao, at dahil sa kanyang isinagot, naghinuha si Marimo na baliw si Tyra. Nang maglaon, nakita ni Mio, Watanabe, at Satoshi si Tani na nakangiti habang nakikipag-usap kina Tyra at Marimo. Ang katotohanang nakangiti si Tani ay nagdulot ng gulat sa kanila dahil hindi ito kailanman ngumingiti. Labis na nagselo si Mio at ninais na solohin na lang si Tani para sa kanyang sarili. Naniniwala siya na mas nakakatawa siya, ngunit hindi kailanman ngumiti o tumawa si Tani sa kanyang mga biro. Habang papalapit ang tag-araw, tinalakay ni Mio ang kanyang mga plano na dumalo sa isang lokal na kapistahan kasama si Tani. Kaya naman, iminungkahi ni Watanabe na magsuot siya ng tradisyonal na damit ng mga Japanese, na kung tawagin ay yukata. Gayunpaman, nawala ang lahat ng kanyang pananabik nang paalalahanan siya ni Seto tungkol sa paparating na midterm exam. Sa buong maghapon, naging madamdamin si Mio dahil sa pagsusulit, ngunit bigla siyang nagsalita ng walang tigil tungkol sa pagkain para takasan ang realidad, at idinamay pa niya rito si Tani. Ang dalawang tagapagpatawa ng grupo na sina Watanabe at Marimo ay dumating na may mataas na sigla hanggang sa paalalahanan sila ni Mio kung tungkol sa mga pagsusulit. Inanyayahan sila ni Mio para sa isang sesyon ng pag-aaral, at sinabihan ni Marimo si Tani na sumama sa kanila, ngunit tumanggi ito. Pagkaalis niya, ipinaliwanag ni Mio sa kanila na hindi makakarating si Tani dahil may tungkulin ito sa silid-aklatan. Iminungkahi ni Marimo at Watanabe na doon na lang sila lahat mag-aral sa silid-aklatan para samahan si Tani. Sa silid-aklatan, masyadong nahihirapan sina Watanabe at Marimo na unawain ang pamamaraan ng pagtuturo ni Mio, kaya nakiusap sila kay Tani na tulungan sila. Napansin ni Seto na namumula si Mio, at ipinaliwanag naman ni Mio na masaya siyang nakikitang nagkakasundo ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang kasintahan. Napansin ni Seto na sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, gumawa ng paraan ang kanyang mga kaibigan para mapasapot ang loob kay Tani at nagtaka siya kung kaya niya ring gawin ang ganoon. Naniniwala si Mio na kaya rin itong gawin ni Seto, at tinalaga niya ito sa pagsasabing magkatulad naman sila ni Tani. Nang bumalik si Watanabe mula sa pag-aaral kasama si Tani, biniro niya si Mio tungkol sa relasyon nito sa lalaki, na naging dahilan upang patakbong umalis si Mio sa sobrang hiya. Pagkatapos nito, pauwi na ang grupo, at humingi ng paumanhin si Seto kay Tani dahil sa maingay niyang mga kaibigan. Ipinabatid sa kanya ni Tani na masaya naman na magkaroon ng mas maraming tao sa silid-aklatan. Iminungkahi ni Marimo na kumain muna sila bago umuwi, habang biniro naman ni Mio si Tani dahil sa maling pagbigkas nito sa salitang bibimbap. Sumali na rin si Seto sa biro, na sa wakas ay naging comfortable na sa piling ni Tani, at pagkatapos ng maikling sandali, nasiyahan ang grupo sa kanilang pagkain bago tuluyang umuwi. Nang gabing iyon, nakakita si Mio ng flyer para sa isang bagong tindahan sa kanilang kapitbahayan at nagpasya siyang pumunta rito. Sinabihan din siya ng kanyang ina na tulungan silang pumili ng bibilhin doon. Sa tindahan, nakasalubong ni Mio si Marimo, at pabiro nilang tinukso ang isa't isa dahil sa hitsura nilang parang mga walang tirahan. Sa loob ng tindahan, nakasalubong nila ang isang masungit na si Tyra na nagtatrabaho doon bilang part-time, kahit na malayo ito sa kanyang bahay. Nahiya si Mio na bumili ng toilet paper sa harap ng kanyang mga kaibigang lalaki, ngunit walang pakialam ang mga ito sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sina Mio at Marimo at tumambay sa harap ng tindahan. Masayang nagkwento si Mio tungkol sa amoy ng ulan,
ngunit nainis siya nang hindi siya maunawaan ni Marimo. Sakto namang may lumapit na motorsiklo, at tumakbo ang dalawa sa pag-aakalang mga pulis ito, ngunit si Watanabe lang pala. Pinalalahanan niya si Mio dahil sa hindi pag-aayos ng sarili, lalo na't kapitbahayan din ito ni Tani. May kumpiyansang sinabi ni Mio na hinding-hindi lalabas si Tani sa ganitong oras ng gabi. Habang nagpapatuloy siya sa pagsasalita ng may kumpiyansa, biglang dumating si Tani sa tindahan, at mabilis na tumakbo palayo si Mio na mas mabilis pa kay Flash. Sinubukan siyang hanapin ni Tani, ngunit nanggulo sina Watanabe at Marimo para bigyan si Mio ng oras na makatakas. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, naabutan pa rin ni Tani si Mio, na tumatakbo ng mas mabagal pa sa flash ng Zootopia. Hindi maintindihan ni Tani kung bakit pwedeng makita siya ng iba sa ganoong hitsura ngunit siya ay hindi, kaya mas ipinaliwanag ni Mio na gusto niya na palagi siyang makikita ng lalaki na parang isang magandang putahe. Bagamat sinabi ni Tani na walang pakialam kung makita man niya ito na nakasuot ng luma o sirang damit, gusto pa rin ni Mio na panatilihin ang kanyang malinis at maayos na imahe sa harap nito. Pagkalipas ng ilang sandali, isinakay siya ni Tani sa bisikleta habang ipinapahayag nito ang pagmamahal sa amoy ng ulan. Nagdulot ito ng matinding pamumula sa mukha ni Mio dahil sa wakas ay nakatagpo siya ng isang taong nakakaunawa sa kanyang mga personal na kagustuhan. Biglang tumalon pababa si Mio mula sa bisikleta nang may dumaang pulis na nakabisikleta, na nagbabala sa kanya na huwag tumambay sa gabi. Naguluhan si Tani dahil tinawag pa ng pulis si Mio sa kanyang pangalan, na nangangahulugang madalas itong lumalabag sa patakaran. Matapos ang kanilang matagal na hininging midterm exams, excited na inasam ni Mio ang kanyang date sa summer festival kasama si Tani. Pinayuhan siya ni Watanabe at Sato na huwag magpigil sa kanyang relasyon. Nagbabala rin si Sato na huwag maging masyadong hibang na parang isang baliw sa pag-ibig, at sumumpa si Mio sa kanyang mga ninuno na hindi siya kailanman magpapadala sa emosyon. Sa araw ng festival, dumating si Mio sa lugar na nakasuot ng yukata at mukhang labis na kinakabahan. Ginugol niya ang buong araw sa pag-aayos ng may pag-aalala, habang labis na iniisip ang bawat detalye, at ngayon ay mas lalo siyang nawalan ng kumpiyansa sa sarili kumpara rito. Gayunpaman, agad na nagbunga ang lahat ng kanyang pinaghirapan nang purihin siya ni Tani at sabihing napakaganda niya. Muntik nang makalimot huminga si Mio, dahil madalas siyang tawaging kayet ng mga tao, ngunit hindi kailanman maganda. Habang naglalakad sila para mag-enjoy sa festival, hinawakan ni Mio ang braso ni Tani upang hindi sila magkahiwalay sa gitna ng maraming tao, ngunit marahang hinawakan ni Tani ang kanyang kamay sa halip, na naging dahilan upang mapatawa siya ng walang humpay na parang isang tanga. Hindi nagtagal, tuluyan nang nakasama ang dalawa sa kapaligiran ng festival, at tuluyan nakalimutan ni Mio ang babala ni Sato tungkol sa pagpipigil sa sarili. Dahil sa palagiang pagpapakita ng atensyon ni Tani, mas naging mahirap para kay Mio na kontrolin ang kanyang mga nararamdaman. Habang naglalambingan sa daan, napansin ni Mio ang isa pang magkasintahan na mas matindi pa ang ipinapakitang gawi sa harap ng publiko. Bagamat nagurat, may bahagi sa kanya na gustong-gusto ring gawin ang ganoong bagay kasama si Tani. Tinamaan siya ng katotohanan dahil dito, at nagsimulang mahiya si Mio nang maalala kung paano siya nagpadala sa emosyon sa buong maghapon. Nang maglaon, dinala siya ni Tani sa isang tahimik na landas, na nagdulot ng hinala kay Mio na baka dinadala siya nito sa isang liblib na lugar para sa ilang pangmatandang gawain. Gayunpaman, dinala lamang siya ni Tani sa isang rooftop kung saan may ilang tao ring nagtitipon. Sa sandaling makaupo sila, isang nakakailang nakatahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Nag-isip si Mio kung ano ang susunod na gagawin o kung paano magre-react, ngunit narinig niya na may nagbanggit tungkol sa isang fireworks show. Sakto namang nagsimula ang mga putukan, at napagtanto ni Mio na dinala siya ni Tani doon para panoorin ang fireworks show mula sa katabing bayan. Nagpasalamat si Mio kay Tani at sinubukang kumuha ng larawan, ngunit masyado silang malayo. Bigla na lang nadulas ang kanyang telepono at katutubong gumalaw ang dalawa para saluhin ito. Sa bilis ng pangyayari, naging masyadong malapit ang distansya ng dalawa, ngunit mabilis din silang lumayo, na naging dahilan upang masira ang kanilang momentum. Gayunpaman, sapat na ang ilang segundong iyon para kabahan ng husto si Mio, at napagtanto niya na sa katunayan ay gusto niyang halikan si Tani. Sakto namang gin-icing siya ni Tani pabalik sa realidad,
habang nangangako na dadalhin siya nito para panoorin ng mas malapitan ang mga paputok sa susunod na taon. Laking tuwa ni Mio nang marinig ito, dahil nangangahulugan ito na kasama siya sa mga plano ni Tani para sa susunod na taon. Isang gabi matapos iyon, ipinaalam ng ina ni Mio na aalis ang kanyang ama at kapatid, para sa katapusan ng linggo at sinabihan siyang iimbita si Tani sa kanilang bahay. Kaya naman noong katapusan ng linggo, masayang naghanda ang ina ni Mio ng isang marangyang pagkain. Nang sa wakas ay makatagpo niya si Tani, muntik nang masira ang kanyang isip dahil, ang lahat na madalas kasama ni Mio ay mga magaslaw at barumbado tulad ng kanyang kapatid. Bago pa man makainom si Tani ng isang tasa ng tsaa, pinaulanan na siya ng ina ni Mio ng napakaraming tanong hanggang sa pinigilan ito ng dalaga. Ngunit nang magpatuloy pa rin ang kanyang ina sa pagkilos ng may kalituhan, mabilis na dinala ni Mio si Tani sa kanyang kwarto. Matapos humingi ng paumanhin sa kanya, nagsimula siyang magkwento ng walang tigil tungkol sa panahon, hanggang sa mapansin niyang nakatitig sa kanya si Tani ng mataman. Nang mamayani ang katahimikan sa pagitan nila, hinawakan ni Tani ang kanyang kamay na nagdulot ng labis na pagkagulat sa kanya, at muntik nang huminto ang tibok ng kanyang puso nang marinig ang boses ng kanyang ina. Sa kasamaang palad, sa sumunod na sandali ay biglang bumalik ang kanyang ama, at sa gitna ng panik, isinigaw ng ina ni Mio na may dala siyang lalaki sa bahay. Samantala, kinakabahang nag-isip si Mio ng mga posibleng pag-uusapan, ngunit kumalma siya nang biglang hawakan ni Tani ang kanyang kamay, kaya naman tumabi siya rito. Bigla siya humingi ng yakap, at sumang-ayon naman si Tani nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nang yakapin siya nito, nang inag siya sa kaba na parang isang daikya, hanggang sa marinig niya ang napakalakas na tibok ng puso ni Tani, kaya nagtaka siya kung malapit na ba itong mamatay. Pagkatapos, muli silang nagyakap, at nang maalala ni Mio ang unang beses na inanyayahan niya itong lumabas, ang alaala na iyon ay agad na nakatulong upang kumalma ang kanyang mga ugat. Habang nag-eensayo sila ng mga malalamang na tawagan para sa isa't isa, isinuot naman ng ama ni Mio ang kanyang pinakamagandang porma bilang tatay para maghintay sa bisita ng kanyang anak. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Mio ng kwarto kasama si Tani at muntik nang mabilaukan nang makita ang kanyang ama doon. Matapos bumalik sa sarili, ipinakilala niya si Tani rito bilang kanyang kasintahan, na nagdulot ng matinding gulat sa ama. Pagkatapos nito, pinaulanan niya si Tani ng 1,000,000 tanong na naging dahilan ng labis na kahihiyan para kay Mio. Habang inihahatid niya ito pauwi ng maglaon, humingi ng paumanhin si Mio kay Tani dahil sa kanyang mga magulong magulang, ngunit natawa lang si Tani habang naaalala kung gaano sila kasaya kasama. Sinabi niya kay Mio na matapos makita ang photo album nito at ang kanyang mga magulang, sa wakas ay mas nauunawaan na niya ito ngayon. Nahiya si Mio nang marinig ito, at dahil doon, dahan-dahan silang naglakad habang patuloy na nagkukwento si Mio tungkol sa kanyang pagmamahal sa lagay ng panahon. Pagkatapos, may sinabing matamis si Tani sa kanya na agad na nagpalambot sa puso ni Mio at naging dahilan upang hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Pagkalipas ng ilang linggo, nasabik si Mio sa paparating na kaarawan ni Tani at tinanong si Marimo kung paano ito susorpresahin. Nagduda naman si Tyre kung si Marimo ba ang tamang tao na tatanungin dahil napakalayo ng ugali nito kay Tani. Ngunit nang imungkahi ni Marimo ang paggawa ng isang photo album, humanga si Tyre at medyo nainggit dahil tila lahat ay may karanasan na sa pag-ibig maliban sa kanya na hindi pa man lang nakakahawak ng kamay ng babae. Nang hingi ni Mio ang opinyon ni Tyra, sandali itong nagpanik bago sinabi na ang pinakamahalaga ay ang makasama lang si Tani, hindi ang mismong regalo. Humanga sina Mio at Marimo sa kanyang sagot, at dahil sa kanilang mga payo, nagpasya si Mio na tiyaking magkakaroon si Tani ng isang hindi malilimutang kaarawan. Kaya naman sa gabi bago ang kanyang kaarawan, na nagkataon ding araw ng Halloween, binigyan niya ito ng regalo. Ang labis na kasabikan ni Mio ay nagdulot ng hinala kay Tani na baka may pinaplano itong sorpresa para sa kanyang kaarawan. Nagdulot ito ng kawalan ng kapayapaan sa kanya dahil napakahina niya pagdating sa pagpapakita ng reaksyon. Noong nasa middle school pa siya, ipinagdiwang ng ilang kaklase ang kanyang kaarawan at hindi nagustuhan ng mga ito ang kanyang walang kabuhay-buhay na ekspresyon. Sa kagustuhang mapasaya si Mio, humingi siya ng tulong sa internet, at nang hindi iyon gumana, lumapit siya kay Tyra, ngunit kahit si Tyra ay nabigong mag-give sa kanya ng anumang kapaki-pakinabang na tip.
Ngunit ang kaarawan ni Tani ay nagpaalala kay Tyre sa sarili niyang malungkot na kaarawan noong pati ang mundo at ang panahon ay hindi pumanig sa kanya. Nang araw na iyon, pumasok siya sa klase at nakarinig ng awit ng kaarawan, kaya inakala niyang sinusubukan siyang sorpresahin ng kanyang mga kaklase, ngunit para pala iyon sa kaarawan ng ibang babae. Bagamat ayaw niya ng atensyon, medyo nabigo pa rin si Tyra. Ngunit nang maalala ni Azuma ang kanyang kaarawan ng maglaon at binigyan pa siya ng sticker ng tinapay bilang regalo, labis na nagpasalamat si Tyra at itinabi ang sticker na iyon sa kanyang pitaka mula noon. Subalit isang buwan lang ang nakalipas, nakalimutan na ni Azuma na ibinigay niya iyon sa kanya, na muling nagdulot ng kaunting kabiguan kay Tyra. Samantala, nahihirapan namang makatulog si Tani habang nag-iisip, kung tatawag ba sa kanya si Mio sa hating gabi. Ayaw niyang makatulog at mamiss ang tawag nito dahil natatakot siyang baka ikagalit ito ng dalaga. At tulad ng kanyang inaasahan, tumawag si Mio sa eksaktong alas 11:58 ng gabi, at nang sumapit ang alas 12 ng hating gabi, binati niya ito ng maligayang kaarawan. Pagkatapos nito, sinabi niya rito na mahal niya ito, at sa kanyang gulat, sumagot din si Tani na mahal niya ito. Kinaumagahan, dumating si Mio sa klase na puno ng lakas at muling binati si Tani ng maligayang kaarawan. Sa buong maghapon, ipinaabot ng mga kaibigan ni Mio ang kanilang mga pagbati kay Tani at binigyan siya ng mga regalo, kasama na si Tyra. Pagkatapos ng klase, bumili sina Tani ng cake sa supermarket kung saan nagtatrabaho si Tyra. Bago umalis, binigyan nila si Tyra ng isang maliit na regalo bilang huling regalo sa kaarawan nito at ipinaliwanag na sinabi sa kanila ni Azuma na ang kaarawan nito ay wala pang isang buwan ang nakalipas. Pagkatapos, pumunta sina Mio at Tani sa parke para maghaypan ng mga kandila, at matapos kumain ng cake, binigyan ni Mio si Tani ng isang bandana bilang regalo sa kanyang kaarawan. Hinawakan ni Tani ang kanyang kamay at mahinang nagpasalamat sa kanya para sa isang hindi malilimutang kaarawan. Kinakabahang naghinala si Mio na baka gusto niya itong halikan, ngunit hindi gumawa ng unang hakbang si Tani, subalit ang pagiging malapit nito ay sapat na para muntik na siyang mawala sa sarili. Sa kanilang pag-uwi, pinlano nila ang kanilang susunod na date, at iminungkahi ni Mio na gawin nila kung ano ang gusto ni Tani. Gayunpaman, pagka-uwi niya sa bahay, nahirapan si Tani kung saan pupunta at kung ano ang gagawin. Nang maalala niyang si Mio ang palaging nag-iisip ng mga ideya para sa kanilang mga date, nakaramdam ng lungkot si Tani. Matapos ang ilang oras ng labis na pag-iisip, nagpasya siyang pumunta sa museo. Sa kasamaang palad, sa araw ng kanilang date, naging magulo ang lahat dahil masyadong maraming tao sa museo. Matapos ang buong araw na pag-ikot, humingi ng paumanhin si Tani kay Mio dahil sa tila pagkasira ng kanilang date. Ngunit si Mio, na palaging may masayang pag-iisip, ay tumangging hayaang matapos ang kanilang date sa ganoong kalungkot na paraan. Kaya naman dinala niya si Tani sa iba't ibang dako ng museo upang i-enjoy ang iba pang mga exhibit na hindi gaanong pinupuntahan ng mga tao. Nang gabing iyon, matapos umalis sa museo, nakahinga ng maluwag si Tani nang makitang nag-enjoy naman kahit papaano si Mio. Nang magmungkahi ang dalaga na maghanap sila ng makakainan, mabilis na tiningnan ni Tani ang kanyang telepono para sa mga posibleng restoran upang bumawi sa nangyari sa museo. Gayunpaman, ang bawat restoran na dinalhan niya rito ay alinman sa sarado, jam-packed, o kaya naman ay nasa antas ng Michelin 5-star na napakamahal para sa kanilang budget. Matapos ang ilan pang maling desisyon, nakakita si Mio ng isang food truck sa tabi ng daan at iminungkahi na mag-takeout na lang sila. Habang kumakain, tahimik na sinisisi ni Tani ang sarili dahil sa dami ng kanyang maling pasya sa buong maghapon. Ang buong pangyayari ay nagpamulat sa kanya kung gaano siya kadalas umaasa kay Mio sa paggawa ng lahat ng kanilang plano. Habang pinag-uusapan nila ang mga kaganapan sa araw na iyon, nagpahayag ng pagsisisi si Mio sa pagpilit dito na sumama sa halip na gawin kung ano ang gusto ng lalaki para sa isang pagkakataon. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Tani na wala naman talaga siyang pakialam sa kanilang gagawin basta't kasama niya ito. Naantig si Mio sa kanyang mga salita at sinabi sa kanya na ganoon din ang nararamdaman niya. Ipinaliwanag niya na kahit nagiging masyadong hyper siya tuwing nagde-date sila, nagiging ganoon lang siya dahil nasisiyahan siyang makasama ito. Sa kanilang pag-uwi,
Sinabi ni Tani kay Mio na totoong nag-enjoy siya sa kanilang date sa museo, kaya iminungkahi ng dalaga na pumunta silang muli doon sa ibang pagkakataon. Nang sa wakas ay makarating sila sa crossing, kung saan maghihiwalay na sila ng landas, biglang hinayla si Mio ni Tani papalapit at niyakap siya nito. Bago umalis, hinalikan niya si Tani sa pisngi, at sa unang pagkakataon ay nakakita tayo ng kaunting kulay sa madilim na mundo ni Tani. Kinaumagahan, patuloy pa ring iniisip ni Tani ang matapang na halik ni Mio, at hindi nagtagal ay sumulpot ang dalaga sa harap niya na masigla tulad ng dati, ngunit naging ilang ang kilos ni Tani sa tabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, inanunsyo ng kanilang homeroom teacher ang paparating na school trip, at ang lahat ay naging abala sa paghahanda, maliban kay Tani, at kay Marimo na nakatambay lang na parang isang walang silbing NPC. Samantala, tinulungan ni Nishi si Honda na magplano para sa trip ng kanilang sariling klase, habang mapait na nagrereklamo si Honda tungkol sa mga kaklase nilang ipinaubaya ang lahat sa kanya. Kaya para pasayahin siya, nag-play si Nishi ng isang nakakatawang video, ngunit ang tanging gustong marinig ni Honda ay ang kapana-panabik na romansa sa pagitan ni Nishi at Marimo. Sakto namang bago magkwento si Nishi ay biglang lumitaw si Marimo, na nagdulot ng matinding gulat sa mga dalaga. Nang makita silang naghahanda para sa trip, nag-alok si Marimo na tumulong, ngunit mas gusto ni Nishi na maglaho na lang ito. Subalit sa kanyang gulat, agad na sumang-ayon si Honda. Samantala, napansin ni Azuma na kakaiba ang kilos ni Tani at Mio, kaya nagtaka siya kung may tampuhan ba ang magkasintahan. Habang pinag-uusapan ni Marimo at Nishi ang trip, nakahinga ng maluwag si Honda nang makitang nakikipag-usap ang kanyang kaibigan ng hindi nahihiya. Kaya nagpa siya siyang magpanggap na invisible para bigyan sila ng space, ngunit hindi niya alam na lihim na kinakabahan si Nishi at umaasang ililigtas siya ni Honda. Gayunpaman, mas pinatindi pa ito ni Honda sa pamamagitan ng pag-alis sa silid, at nang mag-alok si Marimo na tulungan ito, pinilit niya itong maupo muli para makasama pa si Nishi ng mas matagal. Pagkaalis ni Honda, isang nakakailang na katahimikan ang namayani sa silid habang iniisip ni Nishi kung paano babasagin ang katahimikan. Mabuti na lang at naunang magsalita si Marimo at tinanong si Nishi kung saan plano pumunta ng kanyang klase para sa trip. Sumang-ayon naman si Nishi nang walang pag-aalinlangan, at kahit gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit ito nagtatanong, hindi na niya ito binalak pang yuzazain. Nang maglaon, bumalik si Honda sa silid-aralan at nagulat nang malaman na maagang umalis si Marimo. Pagkatapos ng klase, naglakad si Mio pauwi kasama ang kanyang mga kaibigan habang tahimik namang sumusunod si Tani sa likod nila. Nang biruin ni Seto si Mio tungkol sa kainahinala nitong kilos sa harap ng lalaki, mabilis itong nagtanggi, na nagdulot ng mahinang tawa kay Tani at nagpagan sa tensyon. Pagkatapos ay sinorpresa niya ang dalaga sa pamamagitan ng paghiling na magkasama muna silang dalawa ng mag-isa. Nang maghiwa-hiwalay ang grupo, tinanong ni Azuma si Tyre kung napansin nito ang ilang nakapaligiran, ngunit itinatwa ito ng lalaki at sinabihan siyang huwag maging mapang Yuzisa. Malapit sa kanilang kapitbahayan, sinubukan ni Tyre na iwasang makitang kasama siya sa pamamagitan ng pagpasok sa isang convenience store, ngunit sinundan lang siya ni Azuma sa loob. Kinaumagahan, nakasalubong ni Azuma ang kanyang kaibigang si Kawasaki, na naglabas ng sama ng loob tungkol sa pagkadismaya sa pagpaplano ng kanilang class trip. Ipinaliwanag nito na ang kanilang klase ay kailangang dumaan sa bunutan o lottery para pumili ng mga aktibidad dahil walang gustong magbigay ng opinyon. Matapos siyang alwin, pinag-isipan ni Azuma ang usapan sa klase at nagpasya na baka mas madali nga ang lottery kaysa sa pakikitungo sa opinyon ng bawat isa. Samantala, inanunsyo ng kanilang homeroom teacher na huli na sa schedule ang klase at pinilit ang lahat na magkapares-pares para sa pagpaplano. Inakala ni Azuma na magpapares sina Mio at Tani kasama si Watanabe, kaya maiiwan siya, kaya naman sumenyas siya kay Mio na magpatuloy na nang wala siya. Gayunpaman, nagkamali ng pagkaunawa si Mio at sa halip ay tinanong ang guro kung maaari silang gumawa ng grupong may 4 na miyembro kasama si Azuma. Agad namang sumang-ayon ang guro, at hindi inaasahang napabilang si Azuma sa parehong grupo ni Tani at Watanabe. Habang masaya nilang pinaplano ang kanilang aktibidad, nakaramdam ng kaluwagan si Azuma dahil hindi niya kailangang lumayo sa kabila ng lihim na kagustuhang makasama sila, ngunit hindi nagtagal ay gumana na naman ang kanyang ugali na mag-isip ng labis.
Dahil madalas na nagpapanatili ng distansya si Azuma sa mga tao at maliit lang ang kanyang social circle, sinimulan niyang tanungin ang sarili kung bakit niya ito ginagawa at kung bakit kay Tyra lang siya totoong komportable. Nang marinig ang kanyang mga iniisip, direktang sinabi sa kanya ni Tyra na kaya ito nangyayari ay dahil masyado siyang nagpapakapagod para lang huwag makasakit ng damdamin ng iba. Bago pa man niya lubos na maproseso ang mga salita nito, biglang mabilis na naglakad palayo si Tyra para maiwasang sumabay sa pag-uwi kasama siya. Pagkaalis ni Tyra, pinag-isipan ni Azuma kung bakit niya iniiwasang mapalapit sa iba. Naalala niya ang isang kaklase na nakipagkaibigan sa kanya noon para lang mapalapit sa isang lalaki, at itinapon lang siya matapos makuha ang gusto. Dahil sa mga karanasang tulad nito, natutunan ni Azuma na magpanatili ng distansya sa mga tao. Sakto namang dumating sina Seto at Watanabe, at habang nag-uusap tungkol sa pamimili, biglang nagtanong si Azuma kung maaari ba siyang sumama sa kanila. Masaya naman silang sumang-ayon at hiningi pa ang kanyang opinyon kung saan magandang bumili ng mga cosmetics. Sa pagpili na magsalita sa halip na manatili sa background, nagbigay si Azuma ng ilang mga mungkahi, at agad namang sumang-ayon ang mga kabataang babae sa kanyang ideya. Sa unang pagkakataon, binitawan niya ang kanyang mga pag-aalangan at tapat na nag-enjoy sa paggugol ng oras kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa araw ng class trip, nakasalubong ng grupo ni Mio sina Nishi at Honda, at nagpasya silang maupo ng magkakasama. Nang magtanong si Mio tungkol sa kanilang mga nakaplanong aktibidad, isa-isang inilista ito ni Nishi, at mabilis niyang napagtanto na pinili ni Marimo ang eksaktong kaparehong mga lugar dahil kay Nishi. Nang maglaon, sinimulan ng ilang kaklase na tanungin si Mio tungkol sa relasyon nila ni Tani. Sa sandaling malaman ng mga ito na nagde-date ang dalawa, pinaulanan siya ng mga tanong kung gaano nakalayo ang narating ng kanilang relasyon, at sa labis na pagkabigla sa atensyon, mabilis na itinago ni Mio ang kanyang mukha sa sobrang kahihiyan. Pagkatapos nito, habang pinag-iisipan ang kanilang relasyon, nakaramdam ng kaunting kabiguan si Mio dahil hindi pa sila nakakagawa ni Tani ng maraming bagay na madalas gawin ng mga magkasintahan. Sa pag-asang makagawa ng ilang pag-unlad, humingi siya ng payo kay Azuma. Ngunit walang naitulong si Azuma, dahil ang sarili nitong buhay pag-ibig ay halos walang kaganapan. Matapos silang maligo, masayang lumabas si Mio para ipakita kay Tani ang kanyang mukha na walang make-up, kahit na malinaw na nag-effort siya ng husto para sa isang buong pag-aayos na mukhang natural lang. Pagkaraan ng maikling sandali, nakita niyang nag-iisa si Tani, na nagdulot ng gulat sa lalaki dahil sa kanyang biglaang paglitaw bago siya pahiwatig na humingi ng mga papuri. Nang aminin ni Tani na bumilis ang tibok ng kanyang puso, naging emosyonal si Mio, ngunit nawala ang kanyang pananabik ng linawin ng lalaki na nagulat lang talaga ito sa kanyang biglang pagsulpot. Nagulat din si Mio ngunit mabilis niyang pinalitan ang paksa at sinimulang pag-usapan ang kanilang mga kaibigan. Habang tinatalakay nila kung paanong mas nakikisalamuhan na si Tani sa iba, tinanong ni Mio kung mas gusto ba nito ang magkaroon ng maraming tao sa paligid, habang lihim na umaasa na sisang-ayon ito. Sa halip, direktang sinabi ni Tani na wala naman talaga siyang pakialam kung nag-iisa siya o napapaligiran ng iba. Bagamat nabigo, ipinaalala ni Mio sa sarili na ang pagiging walang pakialam ng ugali nito ang mismong dahilan kung bakit siya naging baliw sa pag-ibig sa kanya. Gayunpaman, nang aminin ni Tani na masaya siya dahil nakatagpo niya ang dalaga, agad na napuno ng labis na katuwaan si Mio at ipinahayag ang kanyang pagmamahal dito. Saktong nang subukan ni Tani na selyuhan ang sandali sa pamamagitan ng isang halik, nagpanik si Mio at mabilis na tumakbo palayo, na nag-iwan sa lalaki na ganap na napahiya. Sa ikalawang araw ng class trip, iminungkahi ni Honda na hilingin ni Nishi kay Marimo na magkita sila ng pribado sa halip na mag-abang lang ng pagkakataon na magkasalubong. Ang ideya pa lamang na iyon ay nagpatawa at nagpatakot na kay Nishi, kaya mabilis siyang gumawa ng mahinang dahilan para maiwasan ang usapan. Samantala, nagbibiruan si Marimo at ang kanyang mga kaibigan bago nakasalubong ang klase ni Nishi. Hinimok ni Honda si Nishi na gumawa ng unang hakbang, ngunit nawalan siya ng lakas ng loob nang makita itong napapaligiran ng kanyang mga kaibigan. Nang maglaon, ilang na nag-post para sa mga larawan sina Mio at Tani, habang tumitingin naman si Tyra ng may pagkairita sa kanilang banayad na lambingan.
Sakto namang nagkaroon na sa wakas ng lakas ng loob si Nishi na lapitan si Marimo, na nagdulot ng gulat sa lalaki. Nang gabing iyon, nagpadala si Marimo kay Nishi ng maraming larawan, at namula ang dalaga habang tinitingnan ang mga ito. Iminungkahi ni Honda na sana ay kumuha siya ng ilang larawan na silang dalawa lang, ngunit inamin ni Nishi na masyado siyang nahiya para magtanong, lalo na't palagi itong napapaligiran ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, pinuri pa rin siya ni Honda dahil kahit papaano ay nahanap niya ang lakas ng loob na makipag-usap dito. Biglang napasinghap si Nishi nang makatanggap ng mensahe mula kay Marimo na nagtatanong kung maaari ba siyang lumabas. Nais niya agad itong iwasan, ngunit agad siyang itinapon ni Honda palabas ng kwarto. Kaya, napilitang pumunta si Nishi sa labas, ngunit nagtago siya nang mapansin kung gaano ito pinag-aagawan ng mga kababaihan. Dahil dito, nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano si Nishi, dahil natatakot siya na baka ang lahat ay gawa-gawa lamang ng kanyang sariling imahinasyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay lumapit sa kanya si Marimo, at tila nararamdaman na gusto niyang mapag-isa kasama ito, hiniling nito na lumipat sila sa isang mas pribadong lokasyon. Ang mga salita ni Marimo ay agad na nagpagulo sa isip ni Nishi dahil sa kaba, ngunit tahimik siyang sumunod dito at sa wakas ay nakapag-relax. Matapos nilang makahanap ng pwesto, ipinakita ni Marimo kay Nishi ang mga larawan ng kanyang mga kaibigan. At nang matapos siya, naghanda na siyang bumalik sa mga dormitoryo. Ngunit bago umalis, tinanong ni Marimo si Nishi kung maaari ba silang mag-hangout sa labas ng paaralan na silang dalawa lamang. Nabigla si Nishi sa kanyang kahilingan, ngunit nang walang anumang pag-aalinlangan, pumayag siya at mabilis na bumalik sa kanyang kwarto na gulong-gulo ang isip sa kaba. Matapos maproseso ang buong sitwasyon, sa wakas ay inamin ni Nishi sa sarili na totoong mahal na niya si Marimo. Kinaumagahan, patuloy na nag-enjoy si Tyre sa trip kasama ang kanyang mga kaibigan, kahit na noong nasa middle school pa siya ay kinasusuklaman niya ang pumunta sa mga class trip. Gayunpaman, ngayon kasama ang kanyang bagong grupo ng mga kaibigan, mas nakakaramdam ng kaginhawaan si Tyra, at maging si Azuma ay nagulat nang makita siyang kumikilos ng iba sa kanyang dating ugali. Still, tuwing nahuhuli ng kanyang sarili na nag-e-enjoy kahit kaunti, nagiging masyadong conscious si Tyra, lalo na sa paligid ni Azuma. Nang maglaon, habang nagpapakain ng ilang mga hayop, nahuli ni Tyra si Azuma na tumatawa ng buong puso, na hindi katulad ng kanyang karaniwang kalmadong ugali. Sa biyahe pabalik, naupo si Tyra sa isang sulok ng bus na nakakaramdam ng pagod matapos maubos ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipagsalamuha. Nang mapansin ito ni Azuma, sinenyasan niya ito na maupo sa tabi niya at binigyan siya ng maraming merienda para pasayahin siya. Habang naglalaro ng trivia sa bus, nagkamali si Azuma sa isang tanong, na nagdulot ng gulat kay Tyra, na sa unang pagkakataon ay napagtanto na medyo may pagkakalito rin pala ang ugali nito. Nang makarating sila sa hotel, nakaranas si Tani ng pagkahilo dahil sa biyahe, kaya nagtungo si Tyre sa vending machine para ikuha siya ng soda. Ngunit biglang sumulpat si Azuma, na muntik nang magpalabas ng kanyang espirito sa kanyang katawan sa gulat. Nagpahayag si Azuma ng kanyang katuwaan na makitang nagmamagandang loob si Tyre para tulungan si Tani, ngunit nagdulot lamang ito ng kahihiyan kay Tyra. Samantala, tiningnan ni Mio ang kalagayan ni Tani, at matapos makumpirma na mas mabuti na ang pakiramdam nito, naghanda na siyang umalis. Gayunpaman, bigla siyang hinayla pabalik ni Tani at hiniling na manatili muna sa tabi niya, na nag-iwan kay Mio na lubos na nagulo ang isip sa matinding kaba. Samantala, sina Tyra at Azuma na nakasaksi sa buong madamdaming sandali ng dalawa ay mabilis na umalis ng tahimik para maiwasan sila. Halos masuka si Tyra sa ipinakitang paglalambingan, habang nahanap naman ito ni Azuma na talagang napakakyut. Nang buksan ni Tyra ang soda na orihinal niyang binili para kay Tani, bigla itong natapon kahit saan, na lalong nagpaasek sa kanya, ngunit hindi napigilan ni Azuma ang tumawa. Ang makita itong tumatawa ng ganoon kalaya, na hindi katulad ng kanyang karaniwang kalmadong sarili, ay nagdulot ng gulat kay Tyra, at casual niyang sinabi rito na mas normal pala ito kaysa sa kanyang inaasahan. Dahil hindi sigurado kung paano tutugon, nagbigay si Azuma ng isang maikli at ilang na sagot, na sa huli ay nakasire sa mood para kay Tyra. Samantala, gulong-gulo pa rin ang isip ni Mio sa biglaang katapangan ni Tani.
Sa huling araw ng trip, pinayagan ang lahat na mag-explore ng magkakahiwalay, kaya nagpa siya sina Mio at Tani na mag-date. Bago sila maghiwalay ng landas sa iba, nagbabala si Watanabe kay Mio na ang mga magkasintahan ay madalas na nag-aaway kapag nagde-date sa amusement park. Sa simula ng date, nagkauntugan ang mga kagustuhan ni Mio at Tani, lalo na nang imungkahi ni Mio na magsuot sila ng nakakatawang magkaparehong headband. Ngunit nang tumanggi si Tani na magsuot nito, napagtanto ni Mio na baka masyado siyang nagmamadali. Upang matiyak na hindi siya magmumukhang nakakatawa sa tabi ni Tani, nagpa siya si Mio na talikuran na lang ang ideya. Ngunit sa kanyang gulat, iminungkahi ni Tani ang pagkuha ng magkaparehong keychain, na itinuturing nitong mas simple. Nang maglaon, nang pag-usapan nila ito, sinabi ni Mio kay Tani na baka nga magmukhang nakakatawa ang mga headband dito, ngunit sa katunayan ay bagay na bagay naman ito sa kanya. Pagkatapos ay pabiro niya itong hinimok na mag-relax at sumubok ng isang masayang bagay. Unti-unti, ang kanyang masayahing lakas ay nahawa sa lalaki, at ang dalawa ay nagtapos sa pagkakaroon ng magandang oras ng magkasama sa amusement park. Nang gabing iyon, napagtanto ni Mio na ang kanyang mga naunang pag-aalala at ang mga babala ni Watanabe ay hindi naman kailangan, dahil ang lahat ay naging maayos nang walang anumang pag-aaway. Hindi nagtagal pagkatapos nito, iminungkahi ni Tani na bumalik na sila para makipagkita sa iba. Nakatanggap si Mio ng mensahe mula kay Azuma na nagpapatunay na kasama na ito ng grupo. Ngunit saktong nang magmamadali na si Mio na umalis, marahang hinawakan ni Tani ang kanyang kamay at iminungkahi na dumaan na lang sila sa mas mahabang landas pabalik. Nagdulot ito ng gulat kay Mio habang napapansin na naging medyo mapangahas si Tani sa kanya nitong mga nakaraang araw. Dahil dito, tinanong niya ito kung sinusubukan ba niya itong patayin sa sobrang tamis, na nag-iwan kay Tani na naguluhan. Gayunpaman, ang dalawang magkasintahan ay tahimik na naglakad habang magkahawak kamay. Samantala, humalaklak sa tawa si Azuma nang makita si Tyra at ang iba pang mga kalalakihan na nakasuot ng kakatwang costume ng baka. Sa huli ay sumama na rin sa kanila sina Tani at Mio, habang nagpalitan naman ng ilang natingin sina Tyra at Tani, na kapwa malinaw na may kamalayan sa kung gaano sila kakatwa tingnan. Sa huli, ang buong klase ay nagtipon para sa mga larawan. At naglagay si Mio ng isang plushie sa balikat ni Tani upang makasabay ito sa masayahing vibe ng grupo. Matapos ang field trip, bumalik si Mio sa paaralan na nakararamdam ng kasabikan, sa paniniwalang ang kanyang relasyon kay Tani ay umunlad ng husto. Gayunpaman, ang kasabikang iyon ay mabilis na naglaho nang malamig siyang tawagin ni Tani sa kanyang apelyido. Dahil sa pagkalito, tinanong siya ni Mio, subalit itinuro lang ni Tani na ginawa rin naman niya iyon sa kanya. Kaya mabilis niyang ipinaliwanag na ginawa lang niya iyon dahil nasa paaralan sila. Nang maglaon, nagtipon si Mio, si Tani, at ang kanyang mga kaibigan para magtrabaho sa isang school project. Habang nagkukwentuhan, napansin niya si Azuma na tumatawa ng mas malaya kaysa sa dati at hindi niya napigil ang isipin na tila kumikilos ito ng medyo kakaiba nitong mga nakaraang araw. Hindi nagtagal pagkatapos nito, sinimulan nilang tingnan ang mga larawan mula sa field trip, at nagpa siya si Mio na pumili ng ilan na kasama si Tani. Gayunpaman, tumanggi siyang pumili ng anumang larawan ng kanyang sarili, dahil mukha siyang nakangiting paloka sa lahat ng mga ito. Saktong nang lumakad si Nishi lagpas sa kanilang silid-aralan, palihim na kumaway sa kanya si Marimo. Agad nitong ginawang emosyonal at ilang si Nishi. Lalo pang lumala ang mga bagay ng casual na banggitin ni Honda ang kanyang paparating na date kasama si Marimo, na muntik nang magpalabas ng kaluluwa ni Nishi sa kanyang katawan. Nang maglaon, kinakabahang naghanda si Nishi para sa kanyang date, at naghukay ng isang damit na minsan na niyang tinalikuran matapos siyang purihin ng kanyang ina habang suot ito, na naging dahilan upang hindi na niya ito isuot muli kailanman. Tulad ng inaasahan, nagsimula siyang mag-isip ng labis, habang nagtataka kung ang pagsusuot na lang ba ng isa sa kanyang mga karaniwang damit na mukhang sako ng patatas ang mas ligtas. Ngunit nang maalala niya ang payo ni Honda na maging matapang, nagpa siya siyang isuot ang damit. Sa kasamaang palad, nagpatong-patong siya ng napakaraming alahas kaya nagtapos siya sa pagmumukhang parang isang palaboy na hippie kaysa sa isang taong pupunta sa isang date. Matapos magayos,
Mabilis na lumabas si Nishi ng kanilang bahay bago pa siya makita ng kanyang pamilya, at sa daan para makipagkita kay Marimo, na maluktot siya sa isang sulok, habang labis na iniisip ang bawat detalye ng kanyang hitsura. Nang sa wakas ay makarating siya sa istasyon ng tren, napansin niya kung gaano kalinis tingnan ang ibang mga kabataang babae at mabilis na nagpasya na tanggalin ang lahat ng labis na alahas. Pagkalipas ng ilang sandali, tumawag si Marimo para itanong kung nasaan siya at hindi nagtagal ay nahanap siya sa isang sulok ng istasyon, na hindi sinasadyang nakagulat sa kanya. Sobrang nabigla si Nishi kaya hindi niya man lang mapilit ang sarili na tingnan ito sa mukha. Habang lumilipat sila mula sa isang lugar patungo sa isa pa, si Marimo ang gumagawa ng lahat ng pagsasalita habang si Nishi naman ay nagagawa lamang tumango o tumugon sa pamamagitan ng isang salitang sagot sa bawat sandali. Matapos ang ilang oras, unti-unting nagsimulang mag-relax si Nishi sa paligid nito at tumawa pa sa kanyang mga biro nang walang pagpipigil. Nang maglaon, biglang hinawakan ni Marimo ang kanyang palso at hinayla siya, ngunit hinawakan ni Nishi ang kamay nito sa halip, naganap na nakagulat sa lalaki at nag-iwan dito na ilang sa kaba. Gayunpaman, habang patuloy silang naglalakad ng magkahawak kamay, ang utak ni Nishi ay halos mag-short circuit na dahil sa kanyang kaba. Ngunit ang lahat ng iyon ay agad na naglaho, nang mapansin nila si Tani at Mio na nag-e-enjoy sa panonood ng gabi habang nasa tulay. Sa gitna ng panik, mabilis na binitawan ni Nishi at Marimo ang isa't isa at mabilis na lumayo bago pa sila mapansin. Nang sa wakas ay makatakas sila, ipinakita ni Marimo kay Nishi ang alahas na nawala sa kanya sa siksikan. Una siyang napahiya, ngunit medyo nag-relax ng casual na banggitin ni Marimo na ang kanyang mga aksesorya ay talagang kayat naman. Pagkatapos ay ginamit nito ang kanyang hairpin upang marahang iurong ang kanyang bangs sa gilid, habang itinuturo na makikita na niya ito ng maayos ngayon. Nahiyaman ngunit determinado, nangako si Nishi na susubukan niyang tingnan ito sa mukha ng mas madalas. Iminungkahi naman ni Marimo na mag-hangout silang muli sa lalong madaling panahon, at nahihiyang sumang-ayon si Nishi. Sa isang flashback, naipakita na sina Tani at Mio ay nagpunta rin sa isang date mas maaga sa araw na iyon. Masyadong kinabahan si Mio kaya hindi niya alam kung paano kikilos sa paligid ng lalaki, ngunit matapos itong pag-isipan ng mabuti, maingat siyang sumandig sa braso nito. Nang hindi ito mag-react, gumawa pa siya ng isang hakbang papalapit at lalo pang sumandal dito. Ngunit habang nag-e-explore sa Chinatown, nagkataong napansin ni Mio sina Nishi at Marimo sa malapit, na nagtulak sa kanya na hilahin si Tani palayo bago pa sila makita ng mga ito. Gayunpaman, hindi maalis-alis ni Mio ang pag-aalala na baka ang presensya ng mga ito ay makasira sa kanyang mga plano na kumapit kay Tani na parang isang tunay na kasintahan. Nang maglaon, nagtungo ang dalawang magkasintahan sa tulay kung saan sila nakita ni Nishi at Marimo, na mabilis namang nakatakas bago pa sila napansin ni Mio. Pagkalipas ng ilang minuto, iminungkahi ni Tani na sumakay sila sa Ferris wheel. Habang nasa biyahe, nakaramdam ng kaunting tagumpay si Mio nang mahinang matawa si Tani sa kanyang mga tuyong biro. Unti-unting naging mas romantiko ang kapaligiran nang lumipat ito papalapit sa kanya, at saktong nang umaasa na si Mio ng kaunting lambingan, isang pares ng mga hindi pa ganap na mata ang nakasire sa kanyang mga pantasya. Gayunpaman, nagawa pa rin ng dalawa na mag-enjoy sa biyahe. Kumuha sila ng larawan ng magkasama upang i-capture ang sandaling iyon. Sa kanilang pag-uwi, masayang nagkwento si Mio tungkol sa paparating na panahon ng Pasko habang mapagmahal namang nakatitig sa kanya si Tani. Nang huminto sila sa isang traffic light, sa wakas ay lumapit sila sa isa't isa, handang magbahagi ng isang romantikong halik. Ngunit saktong magiging perpekto na sana ang lahat, biglang may humantong kotse sa tabi nila, na naging dahilan upang mag-freeze sila sa pwesto na parang mga nag-glitch na karakter sa Roblox. Upang lalo pang lumala ang sitwasyon, lumabas na ang mga magulang pala ni Mio na labis ang kasabikan ang dumarating. Dahil wala nang iba pang pagpipilian, ilang na sumabay na lang sasakay sina Mio at Tani sa kanila. Kinaumagahan, masayang ikinwento ni Mio sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang date habang isinuot naman ni Nishi ang hairpin sa paaralan, na napansin naman ni Honda. Samantala, ikinwento rin ni Marimo sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa pagpunta sa Chinatown, at nagtaka si Tyre kung sino ang kasama nito, ngunit tulad ng dati, pinili niyang huwag nang mangusisa at naitabi na lamang ang kanyang mga iniisip sa sarili.
Nang gabing iyon, magkasamang naglakad pauwi sina Tani at Mio, na mas madalas nang magkahawak kamay kaysa sa dati. Huminto muna sila para kumuha ng ilang inumin, at hindi napigilan ni Mio ang makaramdam ng kasiyahan sa kung gaano naging mas relaxed ang kanilang relasyon. At ngayon ay mas lalo siyang sumaya, dahil nakikita niyang nagsisimula ng maging mas bukas si Tani sa pakikipagkapwa, na nagpaparamdam sa kanya ng pagiging proud, dahil alam niyang siya ang dahilan nito. At dito na nagwawakas ang love story ni Mio at Tani. Salamat sa panonood hanggang sa huli, at tiyaking pindutin ang bell para sa mga susunod na uploads. Maraming salamat!